Talagang nakakagigil ang mga taong akala mo kung sino dahil lang sa yaman pinag-iba ba naman ang munting karinderya ng isang matanda para lang makaganti. Biruin mo sa isang maruming eskinita pa naramdaman ng isang batang bilyonaryo ang tunay na pagmamahal na hindi mabibili ng pera. Ang malamig at walang awang ulan ay patuloy na bumabagsak humahampas sa mga bubong na yero ng isang masikip na barangay sa Maynila. Ang mga kalsada ay unti-unti nang nilalamon ng baha at ang hanging nagdadala ng amoy ng putik at basurang tinangay ng tubig ay nanunuot sa balat. Sa gitna ng madilim na eskinita, isang 7 taong gulang na batang lalaki ang tumatakbo nang walang direksyon. Ang pangalan niya ay Zion. Ang kanyang sapatos na mamahalin ay nababalot na ng makapal na putik at ang kanyang makapal na jacket ay basang-basa na bumibigat sa bawat hakbang niya. Nanginginig ang kanyang buong katawan hindi lamang dahil sa lamig ng bagyo kundi dahil sa matinding takot at pait na nagtulak sa kanya upang tumakas mula sa kanilang malapalasyong mansyon sa Forbes Park. Sariwa pa sa kanyang isipan ang matatalim na salita ng mapapangasawa ng kanyang ama na si Vanessa. Bago siya tumakas, narinig niya ang babae na walang pakundangang sinisiraan siya habang kausap ang kanyang mga kaibigan. Sinasabing isang pabigat lamang si Zion sa kanyang mga plano. Wala ang kanyang amang si Richard upang ipagtanggol siya. Palagi itong wala. Palaging abala sa negosyo. Kaya pinili ni Zion na tumakbo, umaasang makakahanap siya ng lugar kung saan hindi siya ituturing na isang pagkakamali. Ngunit ngayon, sa gitna ng hindi pamilyar at nakakatakot na lugar, unti-unti nang nauubos ang kanyang lakas. Ang paligid ay nababalot ng mga anino. Ang mga bahay ay dikit-dikit gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy at manipis na semento. Humakbang siya ng mabigat hanggang sa matisod siya sa isang lubak. Bumagsak ang kanyang mga tuhod sa maruming tubig. Pinilit niyang tumayo, ngunit ang kanyang maliliit na binti ay tila nawalan na ng lakas. Sa di kalayuan, isang mahinang liwanag ang nakatawag ng kanyang pansin. Nagmumula ito sa isang maliit na karinderya na may nakasabit na kupas na tarpaulin. Ang ilaw na nagmumula sa loob ay tila isang mainit na yakap na nag-aanyaya sa kanya sa gitna ng malagim na gabi. Sa loob ng karinderya, abala ang 60 taong gulang na si Remedios sa pagliligpit ng mga natirang kaldero at silya. Ang kanyang mga kamay ay magaspang at puno ng kalyo, patunay ng ilang dekadang pagkayod upang maitaguyod ang kanyang apo. Nakasuot siya ng isang simpleng duster at may nakasampay na lumang tuwalya sa kanyang balikat. Sa kanyang tabi ay ang 9 na taong gulang na si Aya, ang kanyang apo, na masigasig na nagpupunas ng mga basang mesa gamit ang isang basahan. Huminto si Remedios sa paglilinis nang mapansin ang paglakas ng buhos ng ulan. Pinagmasdan niya ang labas mula sa mga puwang ng kanilang bintanang kahoy. Ang tubig sa kalsada ay umaabot na sa bukong-bukong. Nag-aalala siya na baka pasukin na naman ng baha ang kanilang maliit na pwesto. Isang sunod-sunod at mahihinang katok ang umalingaw-ngaw mula sa kanilang pintuang gawa sa manipis na yero. Mabilis na lumingon si Aya patungo sa pinto. Kumunot ang noo ng bata at nagtanong kung meron pa bang bibili sa ganitong oras ng gabi. Bago pa man makasagot si Remedios, bumaba na si Aya mula sa kanyang inuupuang silya at naglakad patungo sa pintuan. Agad na sumunod si Remedios, ang kanyang mukha ay nabalot ng pag-iingat at pagdududa. Sa ganitong klase ng lugar, ang mga taong kumakatok sa kalagitnaan ng gabi, sa gitna ng bagyo ay bihirang magdala ng magandang balita. Hinawakan niya ang braso ng kanyang apo at sinabihan itong manatili sa kanyang likuran. Huminga ng malalim ang matanda at dahan-dahang binuksan ang pintuan ng bahagya, sapat lamang upang makita kung sino ang nasa labas. Ang liwanag mula sa loob ng karinderya ay tumama sa isang maliit na figura
Nakatayo roon si Zion. Ang kanyang mga balikat ay nakayuko, ang kanyang mga braso ay nakayakap sa kanyang sariling katawan upang labanan ng ginaw, at ang kanyang buhok ay nakadikit na sa kanyang noo dahil sa ulan. Tiningala niya ang matanda, ang kanyang mga mata ay nanlalaki at puno ng pagmamakaawa. Tinanggal ni Remedios ang pagkakakunot ng kanyang noo, ngunit nanatiling mapanuri ang kanyang mga mata. Tinanong niya ng may halong pagtataka kung ano ang ginagawa ng isang bata sa labas sa ganitong kasamang panahon. Lumunok ng malalim si Zion, pinipigilan ang panginginig ng kanyang mga labi. Sinabi niya sa mahinang boses na naligaw siya at hindi na niya alam kung paano umuwi. Inangat niya ang kanyang nanginginig na kamay at ipinakita ang isang mamahaling telepono na ang screen ay ganap na itim. Idinugtong niyang nais sana niyang tawagan ang kanyang ama, ngunit naubusan na ng baterya ang kanyang cellphone. Tumungo siya at idinagdag na nakita niya ang ilaw ng kanilang tindahan at umaasang makikisilong lamang kahit saglit upang makapag-charge. Pinagmasdan ng maigi ni Remedios ang bata. Ang kanyang kasuotan, kahit na nababalot ng putik, ay malinaw na hindi nabibili sa mga karaniwang pamilihan. Ang kutis ng bata ay pinuwalang bakas ng hirap sa kalsada. Batid ng matanda na ang batang ito ay hindi taga roon. Ngunit sa mundo ng mga mahihirap, ang labis na pagtulong sa mga taong mayayaman ay madalas nagdadala ng gulo kaysa biyaya. Ayaw niyang masangkot sa anumang problema. Subalit bago pa man niya maisara ang pinto, sumilip si Aya mula sa kanyang likuran. Ang mga mata ng batang babae ay puno ng habag at pag-aalala. Hinila ni Aya ang dulo ng duster ng kanyang lola at nakiusap ng malambing na patuluyin ng bata dahil mukhang giniginaw ito at takot na takot. Bumuntong hininga si Remedios. Ang kanyang matibay na paninindigan ay madaling natunaw sa tapat na pakiusap ng kanyang apo. Binuksan niya ng tuluyan ng pinto at inutusan ng bata na pumasok ng mabilis. Bago pa lalong lumakas ang hangin at ulan, isang malalim na paghinga ng ginhawa ang pinakawalan ni Zion nang makapasok siya sa loob. Kahit maliit at masikip ang karinderya, ang hangin sa loob ay mainit at napupuno ng mabangong amoy ng pinakuluang luya, manok at bigas. Kinuha ni Aya ang isang malinis na tuwalya at inabot ito kay Zion. Pinapangiti ang bata upang pagaanin ang loob nito. Iginiya niya si Zion sa isang plastik na silya malapit sa lumang electric fan na nakapatay. Naglakad si Remedios patungo sa kusina, binuksan ng takip ng isang malaking kaldero at nagsandok ng isang malaking mangkok ng arroz caldo. Inilapag niya ito sa harapan ni Zion. Umuusok pa ang mainit na lugaw, may ibabaw na bawang at sibuyas na mura. Inutusan niya ang bata na kumain muna upang mainitan ang tiyan nito bago asikasuhin ang nasirang telepono. Tiningnan ni Zion ang mangkok. Sanay siya sa mga pagkaing inihahanda ng mga tanyag na kusinero sa mga mamahaling pinggan, ngunit sa sandaling iyon, ang simpleng lugaw na nasa harapan niya ay tila ang pinakamasarap na pagkaing nakita niya sa buong buhay niya. Hinawakan niya ang kutsara gamit ang dalawang nanginginig na kamay at humigop ng mainit na sabaw. Ang init nito ay mabilis na gumapang sa kanyang katawan, nagpapawis sa lamig na kanina pa bumabalot sa kanya. Habang kumakain si Zion, kinuha ni Aya ang charger ng kanilang lumang telepono at sinubukang isaksak iyon sa cellphone ng bata. Umilaw ang screen ng aparato matapos ang ilang segundo. Masayang ibinalita ni Aya na gumagana na ang telepono. Isang tipid, ngunit sinserong ngiti ang sumilay sa mga labi ni Zion ang unang pagkakataon nang ngumiti siya mula nang tumakas siya sa kanilang bahay. Pinanood sila ni Remedios mula sa gilid ng mesa. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang malalim na pag-unawa sa sitwasyon. Isang batang mayaman na tumakas at naligaw sa isang mahirap na komunidad. Alam niyang kapag nagising ang mundo ng batang ito, hahanapin siya ng mga taong may kapangyarihan at hindi niya alam kung paano tratuhin ang mga tulad nila ang sitwasyong ito.
Maya-maya pa, matapos maubos ni Zion ang kanyang pagkain, tumunog ng malakas ang kanyang nagcha-charge na telepono. Ang screen ay patuloy na umiilaw, nagpapakita ng sunod-sunod na missed calls at mensahe. Ang pangalang nakarehistro sa screen ay isang simpleng salita, Papa. Kinuha ni Zion ang telepono nang may pag-aalangan. Sinagot niya ang tawag at itinapat iyon sa kanyang tainga. Ang boses ng isang lalaking bakas, ang matinding pagkataranta at galit ay umalingaw-ngaw mula sa kabilang linya. Tinanong nito kung nasaan siya at kung sino ang kasama niya. Mabilis na ipinaliwanag ni Zion na ligtas siya at ipinasa niya ang telepono kay Remedios dahil hindi niya alam ang eksaktong lokasyon ng lugar. Kinuha ni Remedios ang telepono nang may paggalang ngunit walang halong takot. Ipinaliwanag niya ng kalmado ang kanilang eksaktong address, sinabing ang bata ay ligtas at walang dapat ipag-alala. Ang lalaki sa kabilang linya ay nangakong darating sa pinakamaikling panahon at nagpasalamat sa isang malamig at formal na tono. Nang matapos ang tawag, ibinalik ni Remedios ang telepono at sinabi kay Zion na parating na ang kanyang ama. Lumipas ang 20 minuto sa loob ng mainit na karinderya. Ang mga bata ay nagsimula ng mag-usap tungkol sa mga simpleng bagay, tila nakalimutan ng bagyo sa labas. Ngunit ang kapayapaang iyon ay hindi nagtagal. Mula sa malayo naramdaman ni Remedios ang bahagyang pagyanig ng lupa. Ang tunog ng ulan ay unti-unting natabunan ng isang mabigat at nagbabantang ugong. Isang pambihirang tunog na hindi kailanman naririnig sa kanilang abang komunidad. Tumayo si Remedios at dumiretso sa bintana upang sumilip. Nanlaki ang kanyang mga mata. Isang hilera ng mga itim at malalaking sasakyang sport utility vehicle ang dahan-dahang gumagapang sa baha ng kanilang makipot na eskinita. Ang nakakabulag na liwanag mula sa malalakas na ilaw ng mga sasakyan ay tumagos sa mga siwang ng yero at kahoy ng kanilang karinderya. Lumilikha ng mga nagtataasang anino sa loob ng silid. Ang mga makina ay patuloy na umuugong na tila mga galit na halimaw na nakapaligid sa kanilang maliit at marupok na tirahan. Napatigil sa pagsasalita si Aya at mahigpit na humawak sa braso ni Zion. Tumingin si Zion sa pintuan, ng kanyang mukha ay nawala ng kulay. Batid niya kung sino ang dumating. Ang mundo ng kapangyarihan at yaman ay sa pilitang pumasok sa kanilang tahimik at payak na buhay. At mula sa sandaling iyon, alam ni Remedios na ang gabing ito ay mag-iiwan ng malalim na marka na hindi kailanman mabubura. Ang panginginig ng lupa mula sa mabibigat na makina ng mga sasakyan ay unti-unting humupa, na iwan lamang ang patuloy at walang awang paghampas ng ulan sa bubungan ng karinderya. Nabuhay ang kaba sa dibdib ni Remedios, ngunit pinanatili niyang tuwid ang kanyang tayo. Sa kanyang likuran, mahigpit na nakahawak si Aya sa dulo ng kanyang duster, habang si Zion ay napatayo mula sa kanyang silya. Ang mga mata ay nakapako sa pintuan. Dahan-dahang bumukas ang manipis na pintuang yero, nagpapasok ng malamig na hangin na nagpakislap sa nag-iisang bombilya ng tindahan. Isang lalaking matangkad, may malapad na balikat at nakasuot ng isang mamahaling itim na suit ang humakbang papasok. Siya si Richard. Kahit nabasa ng ulan ang kanyang buhok at balikat, hindi maitatanggi ang awtoridad na bumabalot sa kanyang pagkatao. Ang kanyang presensya ay tila sumakop sa buong maliit na espasyo, nagpapaliit sa simpleng mundo ni Remedios at Aya. Ang mga mata ni Richard ay mabilis na naghahanap hanggang sa tumapat ito kay Zion. Wala siyang sinabing kahit ano sa simula. Humakbang siya palapit, ang kanyang mga sapatos na balat ay nag-iwan ng malinis na bakas sa maputik na sahig. Tinawag niya ang pangalan ng kanyang anak. Ang kanyang tinig ay malalim baritono at puno ng diin na nagpapahiwatig ng pinaghalong pag-aalala at matinding pangaral. Yumuko si Zion, halatang takot na salubungin ang paningin ng kanyang ama. Sumagot ang bata. Sa nanginginig na tinig, sinabing,
Humihingi siya ng tawad dahil tumakas siya. Hindi agad sumagot si Richard. Tiningnan niya ang suot ng kanyang anak, ang basang jacket, at ang mangkok ng ubos na lugaw sa ibabaw ng lumang mesa. Pagkatapos ibinaling niya ang kanyang malamig na paningin sa matandang babaeng nakatayo sa kanyang harapan. Pinagmasdan niya ang magaspang na kamay ni Remedios at ang simpleng ayos ng karinderya. Sa isip ng isang bilyonaryong sanay na nabibili ang lahat ang sitwasyong ito ay isang simpleng transaksyon lamang. Nagsalita si Richard ng may pormalidad, ngunit kulang sa tunay na init ng pasasalamat. Pinasalamatan niya ang matanda sa pagpapatuloy sa kanyang anak sa gitna ng bagyo. Idinugtong niya na alam niyang hindi madali ang mag-asikaso ng ibang tao, lalo na sa isang lugar na tulad nito, kung saan ang bawat araw ay isang pakikibaka para mabuhay. Hindi gumalaw si Remedios. Ang kanyang mukha ay nanatiling kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa tahimik na paninindigan. Sumagot siya ng may pantay na boses, sinabing ginawa lamang niya kung ano ang nararapat gawin ng sinumang may sapat na pag-unawa dahil walang batang dapat iniiwang nanginginig sa kalsada. Tumango si Richard na tila inaasahan na ang gayong sagot. Isinuot niya ang kanyang kamay sa loob ng kanyang mamahaling sako at kumuha ng isang makapal na puting sobre. Mula sa hugis at bigat nito, malinaw na naglalaman ito ng malaking halaga ng salapi. Inilapag niya ang sobre sa ibabaw ng lumang mesang gawa sa palutsina. Inutusan niya ang matanda na tanggapin ang sobre bilang kabayaran sa abalang idinulot ng kanyang anak at upang makatulong na rin sa pagpapayos ng kanilang munting tindahan. Para kay Richard tapos na ang usapan. Iyon ang lengguwaheng alam niya ang lengguwahe ng pera. Subalit nagkamali siya ng taong kaharap. Tinitigan lamang ni Remedios ang puting sobre na tila ba isa itong maruming bagay na hindi dapat hawakan. Hindi siya natuwa. Hindi nanlaki ang kanyang mga mata sa pananabik. Sa halip gumuhit ang labis na pagkadismaya at galit sa kanyang mga kulubot na pisngi. Ang kanyang dignidad bilang isang mahirap na namumuhay ng marangal ay nayapakan ng pagmamataas ng estrangherong ito. Walang pag-aalinlangan inabot ni Remedios ang sobre. Ngunit sa halip na ibulsa ito, ginamit niya ang likod ng kanyang kamay upang marahas itong itulak sa gilid ng mesa. Ang makapal na sobre ay nahulog. Lumapat ito sa basang sahig at mabilis na nadungisan ng maitim na putik. Natigilan si Richard. Kumunot ang kanyang noo, hindi makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Sa buong buhay niya sa mundo ng negosyo, walang sino man ang tumanggi sa kanyang pera. Laging may presyo ang lahat ng tao. Tumaas ang tono ng boses ni Remedios, puno ng karangalan at hindi natitinag ng yaman ng kaharap. Binalaan niya ang lalaki na kunin ang kanyang pera at umalis. Ipinagdiinan niya na kahit tulupawis ang paghahanap buhay nila, araw-araw, hindi nila ipinagbibili ang kanilang malasakit. Sinabi niya na ang pagpapakain at pagbibigay ng silungan sa isang batang nangangailangan ay hindi isang serbisyong may katumbas na barya, kundi isang obligasyon ng pagiging tao na tila nakalimutan na ng mga tulad nitong nalulunod sa yaman. Natahimik ang buong karinderya. Maging si Zion ay nagulat sa tapang ng matanda. Si Aya naman ay humawak ng mas mahigpit sa lola niya, pilit na ipinapakita ang suporta. Sinalubong ni Richard ang matalim na tingin ni Remedios. May panginginig sa kanyang panga dahil sa labis na pagkabigla at hindi siya sanay na pinangangaralan, lalo na ng isang tindera sa tabi ng kalsada. Bubuka pa lamang sana ang kanyang bibig upang sumagot. Nang may panibagong kilos sa labas, ang kumuha ng kanilang atensyon. Mula sa pinakamalaki at pinakamagarang sasakyan sa labas, bumaba ang isang babae. Siya si Vanessa, ang mapapangasawa ni Richard at ang dahilan kung bakit lumaya si Zion. Nakasuot siya ng isang mahabang sutlang damit na malinaw na hindi angkop sa malakas na bagyo at ang kanyang matataas na takong ay naiinis na nakatapak sa mababaw na baha. May hawak siyang malaking payong ang isa sa mga tauhan upang protektahan siya mula sa ulan.
Humakbang si Vanessa patungo sa bungad ng karinderya. Bago pa man siya tuluyang pumasok, kinuha niya ang isang mabangong panyo mula sa kanyang sikat na bag at mariing itinakip ito sa kanyang ilong. Ang kanyang mga kilay ay magkasalubong at ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng matinding pandidiri habang pinagmamasdan ang mga luma at kinakalawang na gamit sa loob ng tindahan, gayon din ang mga taong nakatayo roon. Ang kanyang malamig at mapangmataas na paningin ay dumapo kay Remedios, pagkatapos ay kay Aya, hanggang sa tumigil ito kay Zion. Isang mapait na ngisi ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang tensyon sa loob ng maliit na espasyo ay biglang naging isang sumasakal na hangin. Nagbabadya ng isang malaking hidwaan sa pagitan ng dalawang magkaibang mundo na ngayon ay pilit pinag-uumpog ng pagkakataon. Ang pagdating ni Vanessa sa bungad ng karinderya ay tuluyang nagbago sa ihip ng hangin sa loob ng maliit na espasyo. Kung kanina ay may sapat na paggalang pa ang namamagitan kina Richard at Remedios, ngayon ay nabalot na ito ng matinding panghahamak at pang-iinsulto. Ang malamig at mapangmatang tingin ng babae ay tila mga basag na salamin na isa-isang itinusok sa pagkatao ni Remedios at Aya. Humakbang si Vanessa ng bahagya papasok, ngunit sapat lamang upang hindi tuluyang mabaon sa putik ang kanyang mamahaling sapatos. Patuloy niyang tinatakpan ng kanyang ilong gamit ang panyong may burdang ginto. Ang bawat kilos niya ay sumisigaw ng pandidiri sa paligid. Binato niya ng masamang tingin si Zion na noon ay nakatago pa rin sa likuran ni Aya. Sa isang matinis at mapanuyang tono, sinumbatan niya ang bata, tinatanong kung bakit pa ito tumakbo, kung dito rin lang pala pupulutin sa isang marumi at umaalingasaw na tambakan ng basura. Idinugtong niya na dahil sa kapritsyo ng bata, kinailangan nilang iwanan ang isang mahalagang okasyon para lamang hanapin ito sa isang eskinita na hindi man lang karapat-dapat tapakan ng kanilang pamilya. Nanginginig na lalong isiniksik ni Zion ang kanyang sarili sa likod ng maliit na si Aya. Ang batang babae, kahit na natatakot sa matapang at nag-aapoy na mga mata ni Vanessa, ay nanindigan. Ibinalot ni Aya ang kanyang maliliit na braso kay Zion at matapang na sinalubong ang tingin ng babae. Sinabi niya sa mahinang ngunit buong tinig na hindi nila dapat pagalitan si Zion dahil mabait naman ang bata at natakot lamang ito sa ulan. Ang katapangan ng isang hamak na batang babae mula sa estero ay naging sanhi upang mag-init ang ulo ni Vanessa. Nawalan siya ng pasensya. Inilapag niya ang panyo at itinuro ang daliri kay Aya, nagbabala na huwag siyang pangaralan ng isang batang amoy kalye. Inutusan niya si Zion na lumapit agad sa kanya, sabay utos kay Richard na hilahin na ang bata palabas dahil nandidiri na siyang huminga ng hangin sa lugar na yon. Nanatiling nakatayo si Richard sa gitna. Ang kanyang mukha ay seryoso, sinusuri ang mga pangyayari, ngunit wala siyang ginawang hakbang upang pigilan ang mapanirang pananalita ng kanyang mapapangasawa. Ang kanyang katahimikan ay tila isang pagsang-ayon sa pang-iinsultong nangyayari. Nawalan na ng kontrol si Vanessa. Tuluyan siyang pumasok at lumapit patungo sa direksyon ni Zion at Aya. Itinaas niya ang kanyang kamay upang marahas na hawakan at hilahin si Aya palayo sa bata. Nais iparamdam sa maglola ang kanilang kalagayan sa buhay. Ngunit bago pa man dumapo ang kamay ni Vanessa sa braso ng kanyang apo, humarang na tila isang pader si Remedios. Ang matanda na kanina pa, pinipigil ang kanyang galit dahil sa pagrespeto sa mga dayuhan sa kanyang tindahan ay puno na. Hindi siya papayag na saktan ng kanyang apo, lalo na ng isang taong ginagawang sandata ang yaman upang mangalipusta. Mula sa kanyang kinatatayuan, malapit sa lababo, mabilis na dinampot ni Remedios ang isang malaking palanggana. Laman nito ay ang pinaghugasan ng kanilang mga kaldero at pinggan, isang malabong tubig na kulay kape. May nakalutang pang mga tira-tirang butil ng kanin at mantika mula sa mga ulam na ipinagbili noong araw na yon. Sa isang iglap, inangat ni Remedios ang palanggana
at malakas na isinaboy ang buong nilalaman nito nang tuwiran sa katawan ng babaeng nasa kanyang harapan. Ang maruming tubig ay tumama mismo sa dibdib at mukha ni Vanessa basang-basa ang kanyang sutlang damit at sumira sa kanyang perpektong pampaganda. Ang malalansang tira-tira ng pagkain ay kumapit sa kanyang buhok at sa kanyang mamahaling kwintas. Napasinghap ng malalim si Vanessa. Tila huminto ang pag-ikot ng kanyang mundo. Ang pagkabigla ay mabilis na napalitan ng panginginig, ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa matinding kahihiyan at galit. Nagpumigla siya habang pinapagpag ang basa at mabahong damit niya, ngunit huli na ang lahat. Ang kanyang boses ay tila naputol nang subukan niyang sumigaw ng protesta. Itinuro niya ang matanda habang ang mga tauhan ni Richard sa labas ay napatakbo papasok handang umatake. Tinaas ni Remedios ang kanyang magaspang na kamay, pinatigil ang lahat. Sa isang malalim matapang at nagngangalit na tinig, inutusan niya si Vanessa na lumabas ng kanyang pamamahay bago pa man niya ito tuluyang ipagtabuyan. Sinabi niya na maaaring nabili ng babaeng ito ang lahat ng mamahaling damit sa mundo. Ngunit ang kanyang pag-uugali ay mas marumi pa sa tubig na itinapon niya rito. Iginiit ng matanda na sa bahay niya pantay-pantay ang lahat at walang makakatapak sa kanyang pamilya kahit na 10 bilyonaryo pa ang dumating. Pinanood ni Richard ang buong pangyayari ng may labis na gulat. Sa kanyang buhay lahat ng tao ay yumuyuko kay Vanessa dahil sa kanyang yaman at koneksyon. Ngunit sa loob ng maliit at sirang karinderya na ito, isang matandang babae ang nagpabagsak sa kanyang pagmamataas gamit lamang ang isang palanggana, basurang tubig. Hindi siya nagalit sa matanda. Sa halip isang pambihirang respeto ang unti-unting sumibol sa kanyang dibdib dahil sa hindi matitinag na prinsipyo nito. Humarap si Richard kay Vanessa, inutusan ng kanyang mga tauhan na alalayan ito pabalik sa sasakyan upang hindi na lumala ang sitwasyon. Umiiyak sa galit at kahihiyan si Vanessa habang hinihila siya palabas. Bago siya tuluyang makasakay, lumingon siya at nangakong babayaran nila ng mahal ang ginawang ito sa kanya. Nanatili si Richard sa loob. Nagtama muli ang paningin nila ni Remedios. Walang bahid ng pagsisisi sa mukha ng matanda. Tanging paninindigan lamang para ipagtanggol ang dangal ng kanyang pamilya at ang kapakanan ng isang batang hindi maipagtanggol ang sarili. Dahan-dahang lumapit si Richard kay Zion at marahang hinawakan ang balikat ng bata. Walang pagbabanta sa kanyang tinig nang sabihin niyang oras na upang umuwi. Bagamat labag sa kalooban ni Zion, sumunod siya. Lumingon ang bata kay Aya na ngayon ay tahimik na nakatayo sa tabi ng kanyang lola. Isang malungkot na tango ang pinakawalan ni Zion bilang pamamaalam. Bago tuluyang lumabas, huminto si Richard sa may pintuan. Tiningnan niya ang nahulog na sobre ng pera na ngayon ay basang-basa na ng putik at hindi pinansin ni Remedios. May kung anong mabigat na dumaan sa kanyang isipan, isang kaisipan na ang totoong yaman ay hindi palaging nabibilang kundi nararamdaman. Nang makalabas si Richard, isinara ni Remedios ang pintuang yero. Pilit na ibinabalik ang katahimikan ng kanilang gabi sa kabila ng lakas ng bagyo at ingay ng mga umaalis na sasakyan. Ngunit ng gabing iyon sa loob ng malamig at tahimik na mansyon sa Forbes Park, nakaupo si Zion sa kanyang malaking kama. Sa halip na matulog ng mahimbing pagkatapos ng kanyang nakakapagod na pagtakas, umiiyak siya. Hawak niya ang dulo ng kanyang kumot habang mariing inililinga ang kanyang ulo. Kapag inaalok ng mga katulong ng pagkain, paulit-ulit na sinasabing gusto niyang bumalik sa maliit na tindahan kung saan niya naramdaman ang totoong kahulugan ng kaligtasan. Ang sumunod na araw ay nagdala ng malamlam na sinag ng araw sa kahabaan ng Maynila. Ngunit ang bigat ng nakaraang gabi ay nanatiling nakasabit sa hangin. Sa loob ng nagtataasang pader ng mansyon ni Richard sa Forbes Park, ang katahimikan ay tila nakakabingi. Walang naglalarong bata sa malawak na hardin, walang masayang usapan sa hapagkainan, at lalong walang init na mararamdaman sa bawat sulok ng malapalasyong bahay.
Nakaupo si Richard sa kanyang opisina, ang kanyang paningin ay nakapako sa mga papeles na naglalaman ng mga bilyong pisong kontrata na dapat niyang pirmahan. Subalit ang kanyang isipan ay hindi makapagtuon sa mga numero at negosyo. Paulit-ulit na nagbabalik sa kanyang gunita ang larawan ng lumang karinderya, ang amoy ng usok at pinakuluang luya, at higit sa lahat, ang nag-aapoy na mga mata ng isang matandang babaeng buong tapang na tumanggi sa kanyang pera. Sa buong buhay niya itinuro sa kanya na ang halaga ng isang tao ay nasusukat sa kanyang kakayahang magbayad at mag-utos. Ngunit kagabi ang kanyang kapangyarihan ay naging walang silbi sa harap ng paninindigan ni Remedios, at ang mas nagpapabigat sa kanyang kalooban ay ang natuklasan niya. Pagka-uwi tumanggi si Zion na kumain ng anumang pagkaing inihanda ng kanilang mga tagapagluto. Umiiyak ang bata buong gabi, hinahanap ang init ng simpleng lugaw, at ang kalinga ng maglolang hindi man lang niya kaano-ano. Bumukas ang pinto ng opisina at pumasok si Vanessa. Bagamat maayos na muli ang kanyang buhok at suot ang kanyang muka, ay nababalot pa rin ng asim at galit. Naglakad siya palapit sa mesa ni Richard. Ang kanyang mga takong ay nag-iiwan ng matatalas na kaluskos sa sahig. Sinimulan niya ang usapan sa pamamagitan ng pagrereklamo. Sinabi niyang hindi makatarungan ang ginawang pambabastos sa kanya sa tambakang iyon, at iginiit na dapat turuan ng leksyon ang mga taong iyon. Idinagdag pa niya na ang pag-uugali ni Zion ay nagiging suwail dahil sa pagiging maluwag ni Richard, at dapat itong ipadala sa isang mahigpit na boarding school sa ibang bansa upang matutong sumunod. Tiningala ni Richard si Vanessa. Ang kanyang paningin ay malamig at sinusuri ang babaeng malapit na niyang pakasalan. Wala siyang nakitang pag-aalala para kay Zion sa mga mata nito, kundi puro pansariling interes at inis sa pagkakaabala. Sa halip na sumang-ayon, sinabi ni Richard sa mababang ngunit matibay na tinig na hindi ang pamamaraan ng pagpaparusa ang solusyon sa takot ng isang bata. Ipinunto niya na baka ang tunay na problema ay wala sa mga taong tumulong sa kanyang anak, kundi sa kung paano nila ito pinakitunguhan sa loob ng sarili nilang pamamahay. Namula ang mga pisngi ni Vanessa sa pagkapahiya. Hindi siya sanay na sinasalungat. Nangatwiran siya na ginagawa lamang niya ang nararapat para sa imahe ng kanilang pamilya. Bago pa man humaba ang pagtatalo, itinaas ni Richard ang kanyang kamay, pinatigil ang usapan at inutusan si Vanessa na lumabas muna dahil marami pa siyang kailangang tapusin. Naiwang nagngangalit si Vanessa habang padabog na isinasara ang pinto. Samantala, sa kabilang dulo ng lungsod, sa gitna ng masikip na barangay, ang buhay ay patuloy sa pag-ikot para kina Remedios. Ang putik mula sa bagyo ay nagsisimula nang matuyo sa mga kalsada. Abala si Aya sa pag-aayos ng mga upuang plastik, habang si Remedios ay naghihiwa ng mga gulay para sa pananghalian. Ang basang sobre na naglalaman ng pera ni Richard ay naisantabi na niya sa ilalim ng lumang kabinet. Ayaw niyang pakialaman dahil para sa kanya ang salaping iyon ay simbolo ng pangmamaliit sa kanilang dignidad. Ngunit hindi lahat sa paligid nila ay may parehong pananaw. Mula sa kabilang kanto, palapit ang isang babaeng may makapal na pulbos sa mukha at laging nakikialam sa buhay ng may buhay. Siya si Marcela, ang kapatid ng yumaong asawa ni Remedios. Kilala siya sa buong lugar bilang isang taong gagawin ng lahat para makalamang at makakuha ng pera nang walang kahirap-hirap. Nakasuot siya ng isang manipis at makulay na blusa. Ang kanyang mga mata ay palaging nagmamatyag sa anumang pagkakataon na mapagkakakitaan. Pumasok si Marcela sa karinderya na may malaking ngiti sa labi, pilit na nagpapakita ng kabaitan. Nilapitan niya si Remedios at nagsimulang mag-usisa. Sinabi niyang mabilis na kumalat ang balita sa buong barangay tungkol sa mga magagarang sasakyan na pumarada sa tapat ng kanilang tindahan kagabi. Pilit niyang inaalam kung sino ang mayamang lalaki
at kung magkano ang iniwan nitong pabuya. Hindi tumigil sa paghihiwa si Remedios. Ang kanyang sagot ay maikli at matigas, sinabing walang iniwang pera at nakisilong lamang ang mag-ama dahil sa lakas ng ulan. Pinayuhan niya si Marcela na huwag nang usisain ang mga bagay na wala namang kinalaman sa kanila. Ngunit hindi na kumbinsi si Marcela. Ang kanyang kasakiman ay mas matalas pa sa kutsilyong hawak ni Remedios. Ang kanyang mga mata ay mabilis na naglakbay sa loob ng tindahan. Alam niyang may itinatago ang kanyang hipag. Isang mayamang lalaki, sakay ng convoy ng mga itim na sasakyan, ay hindi aalisis nang hindi nag-iiwan ng kahit ano. Habang nakatalikod si Remedios upang hugasan ang mga gulay, palihim na gumalaw si Marcela. Mabilis siyang nagkunwaring nag-aayos ng mga lumang resibo sa ibabaw ng mesa na pinag-upuan ni Richard kagabi. Sa kanyang paghahalongkat na hagip ng kanyang paningin ang isang maliit at makapal na kapirasong papel na nahulog malapit sa basurahan. Nang ihagis ni Remedios ang maruming tubig, pinulot niya ito ng mabilisan. Isa itong gintong business card. Nakaukit doon ang pangalan ni Richard at ang numero ng kanyang pribadong linya. Isang malapad at tusong ng ngiti ang unti-unting gumuhit sa mga labi ni Marcela. Itinago niya ang calling card sa loob ng kanyang bulsa bago pa man lumingon muli si Remedios. Nagpaalam si Marcela nang nagmamadali, sinabing may nakalimutan siyang asikasuhin sa kanyang bahay. Nang makalabas siya sa karinderya, pinagmasdan niya ang nakaw na business card sa isip ng isang taong uhaw sa ginhawa at handang manlamang ang maliit na pirasong papel na yon ay hindi lamang naglalaman ng pangalan. Para kay Marcela, ito ay isang tiket palabas sa hirap, isang susi upang pilitin ng isang bilyonaryo na buksan ang kanyang kaban ng yaman kapalit ng katahimikan o anumang kwentong maaari niyang imbuhin tungkol sa bata. Ang binhi ng kasakiman ay tuluyan ng naitanim sa maputik na barangay at handa itong sirain ang tahimik na buhay na pilit pinangangalagaan ni Remedios at Aya. Sa loob ng sumunod na 2 araw, nagpatuloy ang malamig na distansya sa pagitan ni Richard at Zion. Bawat umaga nakaupo ang bata sa mahabang lamesa na gawa sa mamahaling kahoy, ngunit ang kanyang mga mata ay walang sigla at ang kanyang pagkain ay halos hindi nababawasan. Ibinibigay ni Richard ang lahat ng material na bagay na mahihiling ng isang bata, mga pinakabagong laruan tablet na may walang katapusang laro at lahat ng uri ng mamahaling tsokolate. Ngunit walang anuman sa mga ito ang nakapagpabalik ng nangiti sa mga labi ni Zion. Isang hapon, habang nag-iisa si Richard sa kanyang opisina, hindi na niya natiis ang bigat ng sitwasyon. Ipinatawag niya ang isa sa kanyang mga pinagkakatiwalaang tauhan at nagbigay ng isang hindi pangkaraniwang utos. Pinahanap niya ang lahat ng impormasyon tungkol kay Remedios at sa karinderya nito, kung gaano na ito katagal sa lugar, kung ano ang reputasyon nito sa komunidad, at kung meron ba itong anumang bahid ng problema. Ang resulta ay dumating sa loob lamang ng ilang oras. Ayon sa ulat, si Remedios ay isang simpleng balo na mag-isang nagpapalaki sa kanyang apo matapos pumanaw ang kanyang anak. Ang karinderya ay ang tanging pinagkukunan nila ng kabuhayan at bagamat sila ay dukha, wala silang anumang record ng kaso o reklamo. Sila ay iginagalang sa kanilang lugar bilang mga taong namumuhay ng marangal. Ang impormasyong yon ang nagtulak kay Richard na gumawa ng isang desisyon na labag sa payo ni Vanessa at taliwas sa kanyang nakasanayan. Kinailangan niyang maunawaan kung ano ang mayroon sa maliit na tindahang yon na wala sa kanyang mansyon. Kinailangan niyang makita kung bakit ang isang mangkok ng simpleng lugaw ay higit na hinahanap ng kanyang anak kaysa sa mga luto ng pinakamagagaling na chef sa bansa. Kinahapunan ng walang paalam kay Vanessa, personal niyang sinundo si Zion sa silid nito. Nagtaka ang bata nang makitang hindi formal ang suot ng kanyang ama, isang simpleng polo shirt lamang at pantalong maong. Sinabi ni Richard sa kanyang anak
na may pupuntahan silang isang lugar kung saan alam niyang magugustuhan ng bata. Sa pagkakataong ito, hindi isang convoy ng mga itim na sasakyan ang kanilang ginamit, kundi isang ordinaryong kulay abong SUV lamang na minamaneho mismo ni Richard upang hindi sila makatawag ng pansin. Habang papalapit sila sa pamilyar na eskinita, unti-unting nanumbalik ang sigla sa mga mata ni Zion. Ang kanyang pagkakaupo sa mamahaling katad na upuan ng sasakyan ay naging mas tuwid, ang kanyang mga kamay ay nakadikit na sa bintana at ang kanyang hininga ay nag-iiwan ng hamog sa salamin habang sinusundan niya ng tingin ang mga naglalarong bata sa kalsada. Nang ihinto ni Richard ang sasakyan sa di kalayuan, bumaba agad si Zion. Ang dati takot na mga hakbang ay napalitan ng pananabik. Patakbo niyang tinungo ang karinderya na noon ay bukas at abala sa paghahain ng pananghalian para sa mga trabahador at kapitbahay. Nagulat si Remedios at Aya nang biglang sumulpot sa kanilang harapan ang batang lalaki. Ngunit ang pagkabigla ay agad na napalitan ng isang mainit na ngiti mula kay Aya. Malugod niyang tinawag ang pangalan ni Zion at agad na niyaya itong pumasok. Si Remedios naman ay napatigil sa paghihiwa, ngunit isang bahagyang pagtango ng pagtanggap ang kanyang ipinakita. Ilang sandali pa sumunod si Richard. Pumasok siya sa karinderya ng may bahagyang pag-aalinlangan. Ngayon sa liwanag ng araw at sa gitna ng maraming tao, mas naging malinaw sa kanya ang kaibahan ng kanyang mundo sa mundong ito. Napansin niya ang mga taong nakatingin sa kanya. Sinusuri ang kanyang damit at ang kanyang kilos, ngunit walang sino mang lumapit upang siya ay kausapin. Sa kabila ng kanyang pagkailang, umupo siya sa isang plastik na silya na bahagyang umuga. Inilapag ni Remedios sa kanilang harapan ang 2 plato ng kanin at isang mangkok ng mainit na sinigang na baboy. Walang espesyal na pagtrato, walang formalidad. Iyon ang kanilang paninda para sa araw na yon at iyon ang kanilang kakainin. Hindi na naghintay si Zion. Agad siyang kumuha ng kutsara at nagsimulang kumain. Sa bawat subo, nararamdaman ni Richard ang kasiyahang matagal nang nawala sa kanyang anak. Sa pagitan ng pagkain, nakipagkwentuhan si Zion kay Aya tungkol sa mga paborito nilang laro at palabas sa telebisyon. Ang kanilang tawanan ay umalingaw-ngaw sa loob ng maliit na espasyo, nagbibigay buhay at init sa buong paligid. Pinanood ni Richard ang eksenang yon. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman niyang hindi siya isang bilyonaryo o isang CEO ng isang malaking kumpanya. Siya ay isang ama lamang na nakikita ang kagalakan sa mga mata ng kanyang anak, isang kagalakan na hindi niya kayang bilhin. Dahan-dahan, nagsimula rin siyang kumain. Ang asim ng sinigang ay nanuot sa kanyang panlasa at ang lambot ng karne ay nagpahiwatig ng mahabang oras ng pagpapalambot sa apoy. Ito ay pagkaing inihanda, hindi lamang para maibenta, kundi para magbigay lakas at kasiyahan. Nang matapos silang kumain, pilit na inabot ni Richard ang isang malaking halaga ng pera bilang bayad. Muli marahan ngunit matatag itong tinanggihan ni Remedios. Sinabi niyang sapat na ang eksaktong halaga ng kanilang kinain at hindi siya tumatanggap ng sobra. Sa halip, hinayaan ni Remedios si Zion na makipaglaro kay Aya sa maliit na espasyo sa likod ng tindahan habang siya ay nagliligpit. Umupo si Richard, nagmamasid sa kanyang anak na masayang naglalaro ng taguan sa likod ng mga sako ng bigas. Doon niya napagtanto ang isang mahalagang bagay. Ang kaligayahan ay hindi pala tungkol sa pagkakaroon ng lahat ng bagay, kundi sa pagkakaroon ng sapat na atensyon mula sa mga taong nagmamalasakit sa iyo. Ngunit ang panandaliang kapayapaan ay muling nagambala. Nang oras na para sila ay umalis, habang naglalakad, pabalik sa kanilang sasakyan, isang anino ang biglang humarang sa kanilang daraanan. Nakatayo roon si Marcela. May malapad na ngiti sa kanyang mga labi at may hawak na kupas na abaniko. Ang kanyang mga mata ay nagniningning dahil sa kasakiman. Nilapitan niya si Richard nang walang anumang pag-aalinlangan. Ipinakilala niya ang kanyang sarili
bilang kamag-anak ni Remedios at sinabing natutuwa siyang makita na binibisita ng mga importanteng tao ang kanilang lugar. Pagkatapos sa isang tinig na nagpapahiwatig ng paghingi ng pabor, sinabi niyang mahirap lamang sila at anumang tulong mula sa isang taong tulad ni Richard ay malaking bagay na. Ipinahiwatig niyang alam niya ang nangyari noong gabing iyon at para sa kanyang pananahimik, humingi siya ng kaunting tulong pinansyal. Kumunot ang noo ni Richard. Ang amoy ng kasakiman at oportunismo ay mas malakas pa sa amoy ng estero. Bago pa man siya makasagot, isang malakas na boses ang pumutol sa kanilang usapan. Mula sa likuran, mabilis na lumapit si Remedios, ang kanyang mukha ay nababalot ng matinding kahihiyan at galit. Humarap siya sa kanyang hipag at ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Ang pagdating ni Remedios ay tila isang malakas na kulog na biglang kumidlat sa tahimik na hapon. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat at mabilis habang nilalampasan niya si Richard upang direktang harapin si Marcela. Ang kanyang mga mata na kanina lamang ay kalmado habang nagmamasid sa mga batang naglalaro ay ngayon ay nag-aalab sa pinaghalong galit at matinding pagkapahiya. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Marcela. Ang kanyang tinig ay mababa, ngunit puno ng bigat. Bawat salita ay tila isang matalim na patalim. Tinanong niya kung ano ang ginagawa nito at kung anong karapatan nitong harangin ang kanyang mga bisita para lamang magmakaawa ng pera na parang isang pulubi sa kalye. Nagulat si Marcela sa biglaang pagsulpot ni Remedios, ngunit mabilis niyang naibalik ang kanyang kumpiyansa. Itinaas niya ang kanyang kilay at sumagot ng may pangaasar. Sinabi niya na wala siyang ginagawang masama. Nakikipag-usap lamang daw siya sa kanilang mayamang bisita dahil baka sakaling may mabuting puso ito at handang tumulong sa mga naghihirap na tulad nila. Idinugtong pa niya na kung si Remedios ay masyadong mapagmataas para tumanggap ng biyaya, siya ay hindi. Handa niyang lunukin ang kanyang pride para sa kapakanan ng kanilang pamilya. Ang salitang pamilya ay tumusok sa puso ni Remedios na parang isang karayom. Alam niya na ang tanging pamilyang iniisip ni Marcela ay ang kanyang sarili. Ang kahihiyan o hiya sa kulturang Pilipino ay bumalot sa buong pagkatao ni Remedios. Ang makitang ang pangalan ng kanilang pamilya ay dinudungisan sa harap ng isang estranghero para lamang sa pera ay isang kasalanang hindi niya mapapalampas. Humakbang si Remedios palapit, pilit na hinihila si Marcela palayo kay Richard. Ngunit pumigla si Marcela. Lalo nitong inilakas ang kanyang boses upang marinig ng lahat ng mga nakikiusyosong kapitbahay. Ipinagsigawan niya na si Remedios ay isang ipokrita. Nagkukunwari raw itong matuwid at marangal, ngunit sa likod ay palihim na nakikipag-ugnayan sa isang bilyonaryo. Isinumbat niya na marahil ay may mas malalim na dahilan kung bakit pabalik-balik ang mayamang lalaki sa kanilang sira-sirang tindahan. Ang mga salitang iyon ang tuluyang sumira sa pasensya ni Remedios. Ang kanyang pagtitimpi ay umabot na sa hangganan. Ang kanyang mukha ay namula sa galit. Hindi na niya ito nakayanan. Para sa kanya ang karangalan ay mas mahalaga pa kaysa sa anumang halaga ng pera. Ito ang tanging yaman na maipapamana niya sa kanyang apo. Sa isang mabilis at hindi inaasahang kilos, itinaas ni Remedios ang kanyang kamay. Ang kanyang palad na magaspang dahil sa maraming taon ng pagtatrabaho ay buong lakas na lumagapak sa pisngi ni Marcela. Isang malutong at malakas na tunog ang umaling-awngaw sa buong iskinita, sapat upang mapatigil ang lahat ng mga nag-uusap at maging ang mga sasakyang dumaraan. Napatili si Marcela dahil sa sakit at pagkabigla. Ang kanyang ulo ay napalingon sa gilid at ang kanyang makapal na pulbos ay bahagyang kumalat sa bahaging tinamaan ng sampal. Hawak niya ang kanyang namumulang pisngi, hindi makapaniwala sa ginawa ng kanyang hipag.
Ang kanyang mga mata ay nanlaki at unti-unting napuno ng luha-luha ng pagkatalo at kahihiyan. Tumayo si Remedios ng tuwid. Ang kanyang dibdib ay mabilis na umaangat at bumababa. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling matatag. Sa isang nanginginig, ngunit malakas na boses nagbabala siya. Sinabi niya na habang siya ay nabubuhay, hindi niya papayagan ng sinuman kahit pakadugo niya na yurakan ang kanilang pangalan para lamang sa kasakiman. Ang kanilang kahirapan ayon sa kanya ay hindi lisensya para sila ay maging desperado at mawalan ng dignidad. Nakatayo si Richard sa gilid tahimik na pinapanood ng lahat. Si Zion na kanina pa nakasilip ay mabilis na tumakbo sa likod ng kanyang ama, takot sa tensyon na kanyang nasasaksihan. Ngunit para kay Richard, ang eksenang yon ay isang malakas na sampal din sa kanyang sariling paniniwala. Nakita niya kung gaano kahalaga ang prinsipyo sa mga taong walang-wala. Nakita niya ang isang uri ng katapangan na hindi nabibili ng pera, ang katapangan na ipagtanggol ang dangal kahit na ang kapalit nito ay ang pagharap sa sariling kamag-anak. Umiiyak na tumakbo si Marcela palayo, isinusumpa si Remedios habang nagtatakip ng mukha. Dahan-dahang nag-alisan ng mga nakikiusyosong kapitbahay, nag-iiwan ng bulungan. Naiwan sina Richard Remedios at ang dalawang bata sa gitna ng katahimikan. Huminga ng malalim si Remedios, pilit na pinapakalma ang kanyang sarili. Humarap siya kay Richard, ang kanyang muka ay nagpapakita ng bakas ng pagod at kalungkutan. Humingi siya ng paumanhin para sa eksenang nasaksihan nito. Sinabi niyang hindi dapat nasangkot ang mga bisita sa gulo ng kanilang pamilya. Umiling si Richard. Sa isang tinig na puno ng bagong paggalang, sinabi niyang walang dapat ihingi ng tawad. Sa halip sinabi niya na marami siyang natutunan sa araw na yon. Isang aral tungkol sa halaga ng mga bagay na hindi nakikita. Ngunit ang hindi nila alam, sa di kalayuan, isang anino ang nagmamasid mula sa loob ng isang madilim na sasakyan. Isang taong inupahan ni Vanessa upang palihim na subaybayan ang bawat galaw ni Richard. Gamit ang isang teleponong may malakas na lente, kinuhanan niya ng litrato ang buong pangyayari. Si Richard na kumakain sa karinderya, ang paglalaro ni Zion kasama si Aya, at ang pinakatampok sa lahat ang marahas na komprontasyon sa pagitan ng dalawang matandang babae. Ilang minuto lamang ang lumipas ang mga larawang iyon, kasama ang isang detalyadong salaysay na puno ng malisya ay ipinadala na sa telepono ni Vanessa. Habang nakaupo sa kanyang malambot na sofa sa Forbes Park, tinitingnan ni Vanessa ang mga imahe sa kanyang screen. Isang malamig at mapanganib na ngiti ang unti-unting gumuhit sa kanyang mga labi. Ang mga larawang yon ay hindi lamang katibayan ng pagsuway ni Richard. Para sa kanya, ang mga ito ay mga balang gagamitin niya upang tuluyang sirain ang munting mundo na pilit na pinoprotektahan ni Remedios. Ang mga larawang natanggap ni Vanessa ay nagsilbing gatong sa apoy ng kanyang galit at selos. Habang tinititigan niya ang bawat retrato sa kanyang mamahaling telepono, ang imahe ni Richard na komportableng nakaupo sa isang mumurahing silya, ang masayang mukha ni Zion na naglalaro, kasama ang isang batang hindi niya kauri, at ang eskandalosang eksena sa kalye, isang malamig na determinasyon ang bumalot sa kanyang puso. Para sa kanya, ang karinderya ay hindi lamang isang lugar. Ito ay isang simbolo ng pagsuway ni Richard at isang banta sa kanyang perpektong plano. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Gamit ang kanyang malawak na network ng mga koneksyon na binuo sa pamamagitan ng yaman at impluensya, nagsimula siyang gumawa ng mga tawag. Ang kanyang boses sa telepono ay malumanay, ngunit puno ng bakal na utos. Kinausap niya ang isa sa kanyang mga abogado at pagkatapos ay isang maimpluwensyang opisyal sa Trejo City Hall na may malaking utang na loob sa kanyang pamilya. Ibinigay niya ang isang simpleng direktiba
Alamin kung sino ang nagmamay-ari ng lupang kinatitirikan ng karinderya ni Remedios at gamitin ang lahat ng paraan legal man o hindi upang mapaalis sila sa lalong madaling panahon. Sa loob lamang ng isang araw ang kanyang utos ay naisakatuparan. Natuklasan na ang maliit na piraso ng lupa ay pag-aari ng isang matandang negosyante na matagal nang gustong ipagbili ang property ngunit hindi ito magawa dahil sa mga legal na usapin. Ginamit ng mga tao ni Vanessa ang kanilang kapangyarihan upang pabilisin ang proseso. Binayaran nila ang may-ari ng lupa ng higit sa doble ng halaga nito sa isang kondisyon, kailangang mapaalis ang mga nakatira doon sa loob ng 24 na oras. Kinabukasan, isang maliwanag at maaraw na umaga, habang abala si Remedios sa paghahanda ng kanyang mga paninda, isang formal na sasakyan ang huminto sa tapat ng kanyang karinderya. Bumaba ang 2 lalaking nakasuot ng barong may dalang mga opisyal na dokumento. Sa isang malamig at walang emosyong paraan, ipinaalam nila kay Remedios na ang lupang kinatitirikan ng kanyang tahanan at negosyo ay naibenta na. Inabot nila sa kanya ang isang notice to vacate, isang legal na dokumento na nagsasabing kailangan nilang lisanin ang lugar bago matapos ang araw. Nanlamig ang buong katawan ni Remedios. Ang kanyang mga kamay na dati matatag sa paghawak ng sandok ay nagsimulang manginig. Hindi niya maintindihan. 3 dekada na siyang naninirahan sa lugar na yon. Doon na siya nagkaasawa, nagkaanak at ngayon ay nagpapalaki ng apo. Ang maliit na karinderya na yon ay hindi lamang isang negosyo. Ito ang pundasyon ng kanilang buhay. Sinubukan niyang mga tuwiran. Sinabi niyang nagbabayad sila ng renta, ng tama at walang anumang paglabag. Ngunit ang mga lalaki ay matigas. Sinabi nilang ang utos ay pinal na at galing sa itaas. Iniwan nila ang mga papeles sa ibabaw ng mesa at umalis. Walang pakialam sa luhang nagsisimulang mamuo sa mga mata ng matanda. Si Aya na nakikinig mula sa gilid ay tumakbo palapit sa kanyang lola. Nakita niya ang takot at pagkalito sa mukha nito. Niyakap niya ang baywang ni Remedios, sinusubukang magbigay ng lakas kahit na siya mismo ay hindi naiintindihan ang bigat ng mga pangyayari. Hindi nagtagal ang masamang balita ay sinundan ng mas malupit na aksyon. Bago pa man sumapit ang tanghali, isang malaking truck ng demolisyon ang dumating kasama ang isang grupo ng mga matitipunong lalaki na may dalang mga maso at bareta. Walang awa, sinimulan nilang buwagin ang mga dingding na gawa sa yero. Ipinagtatapon nila sa labas ang lahat ng kanilang mga gamit, ang mga kaldero, ang mga plato, ang mga upuang plastik, ang lumang telebisyon, at maging ang mga damit ni Remedios at Aya. Ang mga kapitbahay ay naglabasan ngunit walang sinuman ang naglakas loob na tumulong. Ang takot ay nakapinta sa kanilang mga mukha. Alam nilang kapag ang mga taong may kapangyarihan ang gumalaw, ang simpleng pakikialam ay maaaring magdulot ng mas malaking gulo. Nakatayo si Remedios sa gitna ng kalsada, yakap-yakap ang nanginginig na si Aya. Wala siyang magawa kundi panoorin ang dahan-dahang pagguho ng lahat ng kanyang pinaghirapan. Ang bawat pagbagsak ng maso sa kanilang tahanan ay tila isang suntok sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ngunit ang kanyang mukha ay hindi nagpapakita ng pagsuko kundi ng malalim na sakit at kawalan ng katarungan. Ang dating mainit at masayang karinderya ay naging isang tumpok na lamang ng basura sa loob ng ilang oras. Ang kanilang mga gamit ay nakakalat sa kalsada, nababalot ng alikabok at kahihiyan. Habang papalubog ang araw na upo, si Remedios sa isang natumbang sako nang uling yakap pa rin ang kanyang apo. Ang kalangitan ay nagkulay kahel, isang magandang tanawin, nakabaligtaran ng pangit na sinapit ng kanilang buhay. Ang kanyang puso ay puno ng sakit, ngunit hindi ng galit. Alam niya sa kaibuturan ng kanyang puso kung sino ang may kagagawan ng lahat ng ito.
Ito ang ganti ng babaeng nasaktan, ang pagmamataas isang ganti na sinisingil hindi sa pera, kundi sa pagwasak ng buhay ng mga taong walang kalaban-laban. Sa kabilang dulo ng lungsod sa loob ng malamig na mansyon, narinig ni Zion ang pag-uusap ni Vanessa at ng kanyang ama sa telepono. Si Richard ay nasa ibang bansa para sa isang biglaang business meeting. Narinig ni Zion ang pagmamalaki sa boses ni Vanessa habang ibinabalita nito na nalinis na ang problema at hindi na kailanman makakabalik si Zion sa maruming lugar na iyon. Ang mga salitang iyon ay tumarak sa batang puso ni Zion. Ang kanyang pag-aalala ay mabilis na naging galit. Alam niyang may masamang nangyari sa mga taong nagpakita sa kanya ng kabaitan. Habang ang gabi ay lumalalim at ang lahat ay natutulog na gumawa si Zion ng isang desperadong desisyon. Dahan-dahan siyang bumangon sa kanyang kama, nagsuot ng kanyang sapatos at palihim na lumabas ng kanyang silid. Ginamit niya ang isang maliit na hagdanan sa likod bahay na ginagamit ng mga hardinero upang akyatin ang mataas na pader ng kanilang mansyon. Sa ikalawang pagkakataon, tumakas siya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya tumatakbo palayo sa takot. Tumatakbo siya patungo sa mga taong alam niyang nangangailangan ng tulong, dala ang isang matinding pagnanais na itama ang kasamaang idinulot ng kanyang sariling pamilya. Ang gabi ay muling nagdala ng banta sa kalangitan ng Maynila. Ang kaninang payapang hangin ay unti-unting napalitan ng malalakas na bugso, hudyat ng paparating na bagyo na inihayag sa mga balita. Ang mga ulap ay nagtipon-tipon, naging isang makapal at maitim na kumot na tuluyang lumamon sa liwanag ng buwan at mga bituin. Hindi nagtagal ang unang patak ng ulan ay nagsimulang bumagsak malalaki at mabibigat, tila mga luhang bumabagsak mula sa langit para sa sinapit ni Remedios. Sa gitna ng lumalakas na ulan, patuloy sa pagtakbo si Zion. Ang kanyang maliliit na paa ay mabilis na humahakbang sa mga pamilyar, ngunit ngayon ay nagdidilim na mga kalsada. Ang kanyang tanging gabay ay ang mga ilaw ng poste at ang matinding pagnanais na makarating sa karinderya. Hindi niya alintana ang panlalamig ng kanyang katawan o ang pagkabasa ng kanyang damit. Ang nasa isip niya lamang ay ang mga salitang narinig niya mula kay Vanessa, mga salitang nagpapahiwatig ng kasamaan at kapahamakan. Nang sa wakas ay marating niya ang eskinita, isang nakapanlulumong tanawin ang kanyang natunghayan. Ang lugar kung saan dating nakatayo ang mainit at masayang karinderya ay isa na lamang bakanting lote na puno ng mga nagkalat na piraso ng yero kahoy at basag na semento. Ang lumang tarpaulin na may pangalan ng tindahan ay nakahandusay sa putik, punit at marumi. Ang lahat ay nawala na para bang binura ng isang malupit na kamay. Isang malalim na lungkot ang bumalot kay Zion. Umikot siya, hinahanap ang anumang bakas ni Remedios at Aya, ngunit wala siyang makita. Ang mga karatig bahay ay sarado na ang mga bintana, naghahanda para sa bagsik ng bagyo. Walang sino mang nasa labas. Nagsimula siyang maglakad-lakad. Sa kahabaan ng eskinita, tinatawag ang pangalan ni Aya sa mahinang tinig. Ngunit ang kanyang boses ay nilalamon lamang ng ugong ng hangin at lakas ng ulan. Samantala si Remedios at Aya ay pansamantalang nakisilong sa bahay ng isang matandang kaibigan sa kabilang kalye. Nakaupo sila sa isang maliit na sahig. Ang kanilang mga natirang gamit ay nakatambak sa isang sulok. Tahimik na umiiyak si Aya habang yakap-yakap ang kanyang lola. Sinusubukan ni Remedios na magpakatatag, ngunit ang sakit sa kanyang puso ay hindi maitago ng kanyang mga mata. Mula sa maliit na siwang ng kanilang bintana, nakatingin si Aya sa labas. Ang kanyang mga mata ay malungkot habang pinagmamasdan ang pagbuhos ng ulan sa kanilang nawasak na tahanan. Sa gitna ng kanyang pagmamasid, isang pamilyar na bagay ang nahagip ng kanyang paningin. Sa ibabaw ng mabilis na umaagos na tubig baha na nagsisimula ng mamuo sa kalsada, may isang bagay na lumulutang, isang maliit na sapatos na kulay asul.
Nanlaki ang mga mata ni Aya. Kilala niya ang sapatos na yon. Iyon ang sapatos na suot ni Zion nang huli niya itong makita. Sa isang iglap, napalitan ng matinding kaba ang kanyang kalungkutan. Mabilis niyang tinawag ang kanyang lola at itinuro ang sapatos sa labas. Agad na naintindihan ni Remedios ang ibig sabihin nito. Kung naroon ang sapatos, nangangahulugan lamang na si Zion ay nasa malapit. At kung nasa malapit ang bata, siya ay nasa panganib sa gitna ng rumaragasang bagyo. Sa kabilang banda sa Changi Airport sa Singapore, kadarating lamang ng pribadong eroplano ni Richard. Pagbukas pa lamang niya ng kanyang telepono, bumuhos ang sunod-sunod na mensahe mula sa kanyang mga katulong sa mansyon. Ang bawat mensahe ay puno ng pagkasindak. Ipinapaalam nila na si Zion ay muling nawawala. Isang malamig na takot ang gumapang sa buong katawan ni Richard. Kasunod ng mga mensahe ay isang tawag mula kay Vanessa. Sa nanginginig na boses, ipinaalam ni Vanessa na tumakas ang bata matapos nitong marinig ang kanilang pag-uusap. Sinubukan niyang itago ang kanyang pagkakasala, ngunit sa gitna ng kanyang pagkataranta, nasabi niya ang ipinag-utos niyang gibain ang karinderya. Ang pag-amin na iyon ay tila isang malakas na suntok sa sikmura ni Richard. Ang lahat ay naging malinaw. Ang galit, pagsisisi at matinding pag-aalala para sa kanyang anak ay nagsama-sama lumikha ng isang bagyo sa loob ng kanyang dibdib na mas malakas pa sa bagyong namumuo sa Maynila. Walang anumang salita, ibinaba niya ang tawag. Nag-init ang kanyang ulo. Sa sobrang galit, inihagis niya ang kanyang mamahaling briefcase sa sahig. Ang mga mahahalagang dokumento ay nagsikalat. Sumigaw siya sa kanyang mga tauhan. Inuutusan silang ihanda muli ang eroplano. Babalik sila sa Maynila ngayon din. Hindi niya alintana ang panganib ng paglipad sa gitna ng masamang panahon. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang kaligtasan ng kanyang nag-iisang anak. Isang anak na kanyang napabayaan dahil sa pagkabulag, sa yaman at maling pag-ibig. Habang ang eroplano ni Richard ay muling umaangat sa himpapawid, lumalaban sa malakas na hangin, si Zion ay patuloy na naglalakad sa gitna ng lumalalim na baha. Ang tubig ay umaabot na hanggang sa kanyang baywang. Ang bawat hakbang ay nagiging mas mabigat at mas mahirap. Ang lamig ay unti-unti nang kumakain sa kanyang lakas. Napakapit siya sa isang poste ng kuryente, nanginginig at hirap ng huminga. Sa gitna ng kadiliman at rumaragasang tubig, isang maliit na ilaw mula sa isang flashlight ang tumama sa kanyang mukha. Narinig niya ang isang pamilyar na boses na sumisigaw ng kanyang pangalan. Itinaas niya ang kanyang tingin. Sa di kalayuan, lumulusong sa baha sina Remedios at Aya, hawak-hawak ang kamay ng isa't isa. Desperadong hinahanap siya. Isang ngiti ng pag-asa ang sumilay sa mga labi ni Zion. Sinubukan niyang sumagot, ngunit ang kanyang lakas ay tuluyan nang nawala. Dahan-dahan bumitaw ang kanyang mga kamay sa pagkakakapit sa poste at ang kanyang katawan ay nagsimulang tangayin ng malakas na agos ng tubig. Ang pagsigaw ni Aya ay halos malunod sa ugong ng hangin at ragasan ng ulan. Sa isang iglap, binitawan niya ang kamay ng kanyang lola at walang takot na sumuong sa mas malalim na bahagi ng baha patungo sa direksyon kung saan niya huling nakita si Zion. Ang kanyang maliit na katawan ay hirap na nilalabanan ang malakas na agos ng tubig, ngunit ang kanyang determinasyon na iligtas ang kaibigan ay mas malakas kaysa sa anumang takot. Sumunod si Remedios, ang kanyang puso ay dumadagundong sa matinding kaba. Ang kanyang mga binti na sanay sa hirap ay buong lakas na humahakbang sa rumaragasang tubig. Sabay nilang hinahanap ang anino ng bata sa gitna ng madilim at magulong paligid. Ilang metro mula sa kanila, naabot ni Aya ang katawan ni Zion. Ang bata ay walang malay, ang kanyang mukha ay maputla at ang kanyang mga labi ay nagsisimula ng mangitim dahil sa lamig. Gamit ang lahat ng kanyang lakas, niyakap ni Aya si Zion at pilit na itinaas ang ulo nito upang hindi malunod. Ngunit ang bigat ng bata
at ang puwersa ng tubig ay unti-unting umuubos sa kanyang lakas. Sakto namang dumating si Remedios. Agad niyang binuhat ang walang malay na si Zion, ipinatong ang ulo nito sa kanyang balikat. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ni Aya at dahan-dahan silang nagsimulang bumalik patungo sa mas ligtas na lugar. Bawat hakbang ay isang pakikibaka laban sa kalikasan, isang desperadong pagsubok ng kanilang katatagan. Habang sila ay papalapit na sa gilid ng kalsada, dalawang sasakyan ang sabay na huminto sa dulo ng eskinita. Mula sa isang marangyang kotse ay bumaba si Vanessa, protektado ng isang malaking payong na hawak ng kanyang chopper. Mula naman sa isang magarang SUV na puno ng putik ay nagmamadaling lumabas si Richard, basang-basa at walang pakialam sa lakas ng ulan. Nagtama ang kanilang mga paningin sa gitna ng unos, si Richard na puno ng pag-aalala at si Vanessa na puno ng pagkasuklam. Naunang nakalapit si Vanessa nang makita niya ang kalagayan ni Zion na buhat-buhat ng isang matandang babae mula sa estero. Isang matinding galit ang sumabog mula sa kanya. Sa halip na mag-alala, inuna niya ang paninisi. Sa isang matinis at nanginginig na tinig, ipinagsigawan niyang mga kidnapper sina Remedios. Inakusahan niya ang mga ito na sila ang may kasalanan kung bakit napahamak ang bata at sinabing ginagamit lamang nila si Zion upang makakuha ng pera. Napatigil si Remedios. Kahit napagod at nanginginig sa lamig, hinarap niya ang babae. Ang kanyang mga mata ay sumisigaw ng katotohanan. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, tuluyan nang nawala sa kontrol si Vanessa. Ang kahihiyan, selos at galit na naipon sa kanyang dibdib ay umabot na sa sukdulan. Itinaas niya ang kanyang kamay, handang idampi ang isang malakas na sampal sa pagod at basang mukha ni Remedios, isang sampal na para sa kanya ay magbabalik ng kanyang nawalang kapangyarihan at magpapatunay na siya pa rin ang nakatataas. Ang palad ni Vanessa ay mabilis na bumagsak, ngunit hindi ito tumama sa pisngi ni Remedios. Isang malakas at matatag na kamay ang sumalo sa kanyang pulsuhan sa ere. Pinipigilan ang kanyang kamay ng may bakal na higpit. Si Richard, dumating siya sa tamang sandali. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng matinding galit na ngayon lamang nakita ni Vanessa. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy, hindi na ang mga matang puno ng pag-ibig na dati niyang kilala, kundi mga matang puno ng pagkadismaya at pagkamuhi. Sinubukan ni Vanessa na bawiin ang kanyang kamay, ngunit mas lalong humigpit ang pagkakahawak ni Richard. Ang sakit ay gumuhit sa kanyang muka. Sa isang boses na malamig at puno ng kapangyarihan, nagsalita si Richard. Sinabi niya na sapat na. Tapos na ang lahat ng kasinungalingan. Sa harap ng rumaragasang bagyo, sa harap ng mga taong hinamak niya, at sa harap ng batang muntik nang mawala, inihayag ni Richard ang kanyang desisyon. Binitawan niya ng marahas ang kamay ni Vanessa. Dahil sa lakas ng pagtulak at sa madulas na daan, nawalan ng balanse si Vanessa. Siya ay napaupo sa maruming tubig baha. Ang kanyang mamahaling damit ay nabahira ng putik at ang kanyang perpektong ayos ay tuluyang nasira. Ang kanyang pagmamataas ay gumuho kasama ng kanyang pagbagsak. Tinalikuran siya ni Richard. Walang pag-aalinlangan, inihayag niya sa lahat ng nakarinig na ang kanilang kasunduan sa kasal ay tapos na. Inutusan niya si Vanessa na huwag na kailanman magpapakita sa kanya o sa kanyang anak. Pagkatapos dahan-dahan niyang kinuha si Zion mula sa mga bisig ni Remedios, ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat at pagsisisi. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang anak. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Zion ang init ng isang tunay na ama, isang amang handang ipagtanggol siya hindi sa pamamagitan ng pera, kundi sa pamamagitan ng paninindigan sa tama. Hindi na nagsalita pa si Richard. Binuhat niya si Zion na ang paghinga ay mahina na at mababaw. Hinawakan niya ang kamay ni Remedios at marahang hinila ito kasama si Aya patungo sa kanyang sasakyan. Isang tingin lamang ang kanyang ibinigay, isang tingin na nagsasabing, "Sumama kayo sa akin."
Walang pagtutol sumunod ang maglola. Habang mabilis na pinapatakbo ni Richard ang sasakyan patungo sa pinakamalapit na ospital, naiwan si Vanessa sa gitna ng eskinita, basang-basa marumi at nag-iisa. Ang ugong ng umaalis na sasakyan ay sumabay sa ihip ng hangin, nag-iiwan sa kanya sa katahimikan ng kanyang pagkatalo. Sa loob ng sasakyan, habang si Aya ay umiiyak sa takot at si Remedios ay tahimik na nagdarasal, mahigpit na hinawakan ni Richard ang kamay ng kanyang anak. Paulit-ulit siyang bumubulong ng paumanhin. Sinusuri niya ang pulso ng bata at sa bawat segundo, nararamdaman niya ang unti-unting paghina nito. Ang karera patungo sa ospital ay hindi lamang isang karera laban sa oras. Ito ay isang karera para sa kanyang pagkakataong maging isang tunay na ama. Ang amoy ng gamot at antiseptiko ay bumalot sa malamig na silid ng ospital. Sa isang pribadong kwarto mahimbing na natutulog si Zion nakakabit sa kanya ang iba't ibang tubo at makina na nagpapatunay ng kanyang babasagin na kalagayan. Ang kanyang mukha ay maputla pa rin, ngunit ang kanyang paghinga ay unti-unti nang nagiging regular. Sa labas ng silid, sa isang mahabang bench sa waiting area, nakaupo sina Richard Remedios at Aya. Ang orasan sa dingding ay tila napakabagal ng pag-ikot, bawat segundo ay tila isang oras na lumilipas. Si Richard ay nakasubsob ang mukha sa kanyang mga kamay, ang kanyang balikat ay bahagyang nanginginig dahil sa pagod at matinding pagsisisi. Ang bilyonaryong kani-kanina lamang ay kayang bilhin ang lahat ng bagay ay ngayon ay nakaupo ng walang magawa, umaasa sa awa ng tadhana. Si Remedios naman ay nakaupo ng tuwid, hawak-hawak ang nanginginig na kamay ni Aya. Ang kanyang mga mata ay nakapikit tahimik na nagdarasal. Sa kabila ng lahat ng sakit at trahedyang kanilang pinagdaanan, ang kanyang pananampalataya at pag-asa ay nananatiling matatag. Si Aya na katabi niya ay pinipigilan ng pag-iyak. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa pintuan ng silid ni Zion, naghihintay ng anumang magandang balita. Ilang oras ang lumipas. Nang lumabas ang doktor na may dalang ngiti, isang malalim na paghinga ng ginhawa, ang pinakawalan ni Richard. Sinabi ng doktor na ligtas na si Zion at nagpapagaling na. Makakauwi na rin ito sa susunod na araw. Mabilis na tumayo si Richard at pumasok sa silid. Nakita niya si Zion na nakadilat na ang mga mata, mahina ngunit nakangiti. Lumuha si Richard, ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang pisngi, mga luha ng pagod, takot at labis na kaligayahan. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang anak habang binubulong ang mga salitang, "Patawarin mo ako, anak. Mahal na mahal kita." Nang matapos ang kanyang emosyonal na sandali, kasama ang kanyang anak, lumabas si Richard. Lumapit siya kay Remedios at Aya. Sa harap ng 2 taong kanyang inapi at sinaktan at sa harap ng buong ospital, lumuhod si Richard. Ang kanyang ulo ay nakayuko, ang kanyang buong pagkatao ay nagpapakita ng pinakamalalim na pagsisisi at pagpapakumbaba. "Remedios," sinabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig ngunit puno ng katapatan. "Patawarin mo ako. Hindi ko alam ang ginagawa ko. Binulag ako ng aking yaman at kapangyarihan. Wala akong alam sa pagiging isang tunay na ama at ako ay nagkasala. Nakita ko ang iyong kabutihan, ang iyong pagmamahal, ang iyong prinsipyo. Sana kung maari turuan mo ako. Turuan mo ako kung paano mahalin at pangalagaan ang aking anak sa paraang nararapat." Nagulat si Remedios. Hindi niya inasahan ang ganitong reaksyon mula sa isang taong tulad ni Richard. Sa kanyang pagluhod, hindi niya nakita ang isang bilyonaryo, kundi isang ama na nawala ang kanyang landas. Tinulungan ni Remedios na tumayo si Richard. Wala siyang sinabing kahit ano. Sa halip, marahan niyang hinawakan ang kamay ng lalaki. Ang kanyang kilos ay nagpakita ng pagpapatawad at pag-unawa. Sa sumunod na ilang buwan, malaki ang nagbago. Ang lumang karinderya ay muling itinayo. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito ang dating sira-sira at halos gumuho na tindahan.
Sa halip ito ay isang maganda at matibay na estruktura, pininturahan ng sariwang kulay at may bagong bubong na kayang labanan ang anumang bagyo. Ngunit ang kaluluwa ng tindahan ay nanatili ang init ng pagtanggap, ang amoy ng masasarap na lutong bahay at ang pagmamahal na ipinamamahagi ni Remedios. Ang pondo para sa pagpapatayo ng karinderya ay galing kay Richard, ngunit hindi ito ibinigay sa formal na paraan. Sa halip nag-alok si Richard ng partnership kung saan magiging parte si Remedios sa isang community outreach project na popondohan niya at ang karinderya ang magiging sentro nito. Ang mga pader ng karinderya ay pinalamutian ng mga likha ni na Aya at Zion. Isang araw ng Sabado, makalipas ang ilang buwan muling puno ng tawanan at ingay ang karinderya. Si Aya at Zion ay masayang naglalaro ng board games, sa isang sulok ang kanilang mga boses ay puno ng kagalakan. Si Remedios ay abala sa paghahain ng mainit na pansit bihon sa mga kapitbahay. At sa gitna ng lahat ng ito, may isang di pangkaraniwang lalaki na nakasuot ng simpleng t-shirt at maong abala sa pagdadala ng mga plato at pagpupunas ng mesa. Siya si Richard. Hindi na siya ang malamig at mayabang na bilyonaryong unang beses na nakita sa eskinita. Ang kanyang mukha ay mas maluwag, mas masaya, at may ngiti na ngayon ay palaging sumisilay sa kanyang mga labi. Hindi na niya nararamdaman ang pangangailangang kontrolin ang bawat sandali. Sa halip hinayaan niya ang kanyang sarili na maging bahagi ng isang bagay na mas malaki kaysa sa kanyang sarili, ang init ng pamilya at komunidad. Nang matapos si Richard sa pagpupunas ng mesa, lumapit sa kanya si Aya. Inabutan siya ng isang basong tubig. "Salamat, Richard," sinabi ng bata. Ngumiti si Richard. Ang salitang tiyo ay naramdaman niyang isang karangalan, isang pamagat na hindi nabibili ng pera, kundi kinikita sa pamamagitan ng tunay na pagmamalasakit. Pinanood siya ni Remedios mula sa gilid. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamalaki at kagalakan. Naunawaan niya na ang totoong yaman ay hindi nasusukat sa laki ng mansyon, sa halaga ng kotse o sa kapal ng pitaka. Ito ay nasa kakayahang magbigay ng pagmamahal, pag-unawa at kapatawaran. Ito ay nasa puso ng isang ama na natutong lumuhod. Ito ay nasa tawanan ng dalawang bata na natagpuan ang kanilang tunay na tahanan sa gitna ng isang simpleng karinderya. Ang bagyong nagdala ng kaguluhan ay nagdala rin ng pagbabago. Ang kwento nina Richard, Zion, Remedios at Aya ay naging patunay na minsan ang pinakamalaking pagbabago sa buhay ay hindi nagsisimula sa isang grandeng desisyon, kundi sa isang simpleng pagbukas ng pinto, isang pintong nagbigay daan sa isang bagong pag-asa at isang bagong kahulugan ng pamilya.